Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa dami ng taong nanonood mula sa iba't ibang lugar, may kapareho ka pala ng pinagdadaanan, may kapareho kang tahimik na laban sa buhay, o may kapareho ka ng pangarap na kahit ilang beses yurakan ng iba ay pilit pa ring bumabangon. Kaya huwag kang mahiyang mag-iwan ng komento dahil baka ang simpleng lugar at oras na isusulat mo ay maging simula ng pag-aalala na hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Sa maliit na bayan ng San Isidro del Mar, kung saan ang hangin ay laging may halong alat mula sa dagat at ang umaga ay nagsisimula sa kalampag ng mga bangkang pauwi mula sa pangingisda, doon lumaki si Maristela Navor. Hindi marangya ang duhay niya. Ang bahay nila ay maliit lamang, gawa sa lumang kahoy, may bubong na yero na maingay kapag umuulan at may bintanang tinatakpan ng manipis na kurtinang paulit-ulit ng tinahian ng kanyang ina. Ngunit sa bahay na iyon, natutunan ni Maristela ang dalawang bagay na hindi kailanman nabibili ng pera: dignidad at tiyaga. Anak siya ni Aling Savina, isang mananahing halos hindi na natutulog kapag maraming nagpapagawa ng uniforme, at ni Mang Daciano, isang mangingisdang namatay noong 14 na taong gulang pa lamang si Maristela. Mula nang mawala ang kanyang ama sa laot dahil sa biglaang sama ng anahon, si Maristela ang naging katuwang ng kanyang ina sa lahat. Madaling araw pa lamang ay gising na siya para magbalot ng suman at puto na ititinda niya sa palengke. Pagkatapos noon ay papasok siya sa eskwela, dala ang lumang bag na may punit sa gilid at sapatos na tinaplan na ng rugby. Pag-uwi naman niya, imbis na magpahinga, uupo siya sa tabi ng makinang panahi ng kanyang ina at mag-aabot ng sinulid, magugupit ng tela at minsan ay siya na mismo ang nagdidisenyo ng simpleng borda sa mga damit. "Anak, ipahinga mo naman ang kamay mo," minsan sabi ni Aling Savina habang pinagmamasdan si Maristela na maingat na naglalagay ng maliit na bulaklak na borda sa laylayan ng isang bestida ng isang customer. Gumiti si Maristela, kahit halatang pagod ang kanyang mga mata. "Hindi po ako pagod, ma. Masaya po ako kapag nakikita kong gumaganda ang tela dahil sa kamay natin." Napabuntong hininga si Aling Savina. "Mana ka talaga sa tatay mo. Kapag may gusto kang gawin, kahit mahirap, tinatapos mo." Saglit na tumigil si Maristela at tumingin sa lumang litrato ni Mang Daciano na nakasabit sa dingding. "Sana po, ma, balang araw makapagtayo tayo ng sarili nating patahiyan, hindi lang maliit. Yung marami tayong matutulungang babae dito sa bayan, yung mga nanay na iniwan ng asawa, mga dalagang hindi nakapagtapos, mga lola na magaling pa ring manahe pero wala nang kumukuha sa kanila." Napangii si Aling Savina, ngunit may lungkot sa gilid ng kanyang mga labi. "Malaki ang pangarap mo, anak. Hindi naman masamang mangarap ng malaki kahit maliit ang bahay natin, di ba?" Hinaplos ni Aling Savina ang buhok ng anak. "Hindi masama, basta wag mong hahayaang yurakan ng kahit sino ang puso mo habang inaabot mo iyon." Hindi alam ni Maristela noon na ang payong iyon ng kanyang ina ay magiging isa sa pinakamahalagang pangungusap na kakapitan niya sa mga darating na taon. Kilala si Maristela sa palengke bilang tahimik na dalagang hindi mahilig makipagtsismisan. Kapag may bumibili sa kanya, magalang siyang sumasagot. Kapag may nangungutya sa luma niyang damit, nginingiti lang niya. May kakaibang hinahon sa kanya na minsan ay napagkakamalang kahinaan. Ngulit para sa mga tunay na nakakakilala sa kanya, alam nilang sa likod ng mahinang boses ni Maristela ay isang isip na matalas, mapagmasdan at laging may plano. Isa sa mga nakakakilala sa talento niya ay si Liora Magsalin, anak ng may-ari ng maliit na accounting office malapit sa palengke. Magkaibigan sila mula high school, kahit mas nakaluwag-luwag ang buhay ni Liora. Madalas nitong puntahan si Maristela sa pwesto ng kakanin. "Stella, alam mo ba kung nasa Maynila ka lang, baka may sarili ka ng butik ngayon?" sabi ni Liora habang kumakain ng puto. Nailing si Maristela. "Butik agad? Nirenta nga sa pwesto, hirap pa kami minsan." "Kaya nga dapat seryosohin mo yung sketches mo. Hindi yan basta drawing lang. Tignan mo ito." Kinuha ni Liora ang maliit na notebook ni Maristela at binuklat ang mga disenyo ng damit na gawa sa abel at recycled fabric. "May kwento bawat isa, hindi lang siya damit." Mahinang tumawa si Maristela.
ikaw talaga, mas naniniwala ka pa sa akin kesa sa sarili ko. Dapat lang, kasi minsan ang taong may talento, huling-huli siyang maniwala sa sarili niya. Sa mga simpleng usapang iyon, unti-unting lumalakas ang loob ni Maristela. Ngunit kahit may pangarap siya, hindi niya minamadali ang buhay. Para sa kanya, sapat na munang makaraos sila ng ina-araw-araw, mabayaran ng utang sa tindahan, at hindi maputulan ng kuryente. Hindi niya hinahanap ang mayamang buhay. Hindi niya hinahanap ang prinsipe sa mansyon. Ang gusto lang niya ay isang patas na pagkakataon. Hanggang isang hapon, habang pauwi siya mula palengke dala ang bayong na may natirang kakanin, nakita niya ang isang itim na sasakyang nakatigil sa gilid ng kalsada. Bukas ang hood nito at sa tabi ay isang lalaki na nakasuot ng puting polo, halatang hindi sanay madumihan ng kamay. Mukhang inis na inis ito habang may kausap sa telepono. Hindi ko alam kung nasan ako exactly, sabi ng lalaki sa phone. Basta may palengke sa unahan at maraming niyog sa gilid ng kalsada. No, wag mo akong pagsabihan ngayon. Just send someone. Dadaan na sana si Maristela, pero napansin niyang may usok na lumalabas sa makina. Napatigil siya. Sir, mahinahon niyang tawag. Patayin niyo muna po ng tuluyan, baka lumala. Napalingon ng lalaki. May saglit na pagtataka sa mukha nito, marahil dahil hindi niya inaasahang may kakausapin siya roon. Do you know anything about cars? Tanong nito. Hindi po masyado. Pero yung kapitbahay namin mekaniko. Malapit lang dito ang talyer ni Mang Temyong. Kung gusto nyo, matatawag ko siya. Tinignan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi mapangmata ang tingin, pero halatang nag-aalangan. You do that? Opo, delikado po kung ipipilit nyo pa iandar. Ilang minuto lang ay dumating si Mang Temyong, dala ang lumang toolbox. Habang inaayos ang sasakyan, nanatili si Maristela sa gilid. Hindi dahil nakikiusyoso, kung hindi dahil siya ang nagdala ng tulong at gusto niyang siguraduhin hindi mapapahiya si Mang Temyong kung sakaling hindi mabayaran. Nang matapos ang simpleng pagkukumpuni, naglabas ng makapal na wallet ang lalaki at inabutan si Maristela ng ilang libong piso. For your trouble, sabi nito. Napaatras si Maristela. Ay, wag na po. Si Mang Temyong po ang bayaran nyo. Wala naman po akong ginawa. You help me. Kahit sino naman po siguro tutulungan kayo kung nakita kayong nasiraan. Napatingin ang lalaki sa kanya na para bang ngayon lang siya nakarinig ng ganoong sagot. Sa mundong ginagalawan niya, halos lahat ng kilos ay may kapalit. Ngunit ang dalagang nasa harap niya, pawisan, simple ang damit, may dalang bayong ng kakanin, ay tumanggi sa perang pwede sanang makatulong sa isang linggong gastos nila. What's your name? Tanong niya. Maristela po. Maristela Navor. I'm Edric. Sagot niya. Edric Valderrama. Walang naging reaksyon si Maristela sa apelyido. Hindi niya kilala ang pamilyang Valderrama maliban sa naririnig niya minsan sa radyo tungkol sa mga building sa Maynila. Para sa kanya, isa lang itong lalaking nasiraan ng sasakyan at natulungan niya. Mabuti po at naayos na, Sir Edric. Ingat po kayo sa biyahe. Wait, pinigil nito habang paalis na siya. You sell those? Tinignan ni Maristela ang bayong. Opo, kaso tira na lang po ito. I'll buy all of it. Sir, malamig na po. That's fine. Ayaw ko po kayong lokohin. Mas masarap po ito kapag bagong luto. Napangiti si Edric. Then, I'll come back tomorrow morning and buy fresh ones. Akala ni Maristela ay biro lang iyon. Ngunit kinabukasan, habang nagsasaayos siya ng paninda, nakita niya ang parehong itim na sasakyan na pumarada malapit sa palengke. Bumaba si Edric, mas simple ang suot ngayon, at lumapit sa kanya na may ngiting hindi niya maipaliwanag. Fresh today? Tanong nito. Opo, sagot ni Maristela, bahagyan na pawa. Pero hindi niyo naman kailangang dayuhin pa ito. Maybe I wanted to. Mula noon, naging madalas ang pagpunta ni Edric sa San Isidro del Mar. Sa una, bumibili lang siya ng kakanin. Pagkatapos ay natuto niyang makipagkwentuhan kay Mang Temyong, kay Liora, at maging kay Aling Savina. Hindi agad nagtiwala si Aling Savina kay Edric. Para sa isang inang matagal nang sanay sa hirap, ang lalaking biglang dumarating mula sa mundong mga mayayaman ay hindi agad biyaya. Minsan, maaari itong unos na maganda lang ang bihis. Anak, kilalanin mo siyang mabuti. Ang lalaking mabait sa labas, hindi laging matapang sa loob ng sariling pamilya.
Napakunot noo si Maristela. Mabait naman po siya, ma. Hindi niya ako minimiliit. Hindi lang yun ang sukatan. Kapag dumating ang araw na kailangan niyang ipaglaban, kaya ba niya? Hindi nakasagot si Maristela. Sa murang puso niya, gusto niyang maniwalang oo. Lumipas ang mga buwan at naging malinaw ang pagtingin nila sa isa't isa. Si Edric ay nahulog sa kababaong hoob at talino ni Maristela. Si Maristela naman ay naakit sa katahimikan ni Edric sa paraan ng pakikinig nito kapag nagsasalita siya tungkol sa pangarap niyang patahian at sa tila lungkot sa mga mata niya tuwing nababanggit ang sariling pamilya. Sa amin, Minsang inamin ni Edric habang nakaupo sila sa tabing dagat. Lahat kailangan perpekto. Apelido, negosyo, itsura, kilos. Parang bawal huminga nang hindi iniisip kung anong sasabihin ng iba. Malungkot pa lang maraming pera kung ganon, sabi ni Maristela. Napatingin si Edric sa kanya. That's why being here feels different. Dito kasi kapag gutom ka, kakain ka. Kapag pagod ka, matutulog ka. Kapag may problema ka, haharapin mo. Walang masyadong palamuti. Maybe that's what I need. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Edric si Maristela sa pamilya Valderrama. Doon unang nasilayan ni Maristela ang mundong ibang-iba sa kanya. Malaking mansyon na may marmolang sahig, mga chandelier na kumikislap, mga katulong na halos hindi tumitingin sa mata ng mga amo, at hapagkainang mas mahaba pa kaysa sa buong sala ng bahay nila. Sa dulong upuan naroon si Donatella Valderrama, ang ina ni Edric. Matikas ang tindig nito, makinis ang mukha, at may nigniting hindi umaabot sa mga mata. Sa tabi niya si Briseda, kapatid ni Edric, na mula pa lang sa pagpasok ni Maristela ay sinusukat na siya ng tingin. So, sabi ni Donatella habang hinahalo ang tsaa, ikaw ang dalagang pinagkakaabalahan ng anak ko. Magalang na yumuko si Maristela. Opo, ma'am, ako po si Maristela Navor. Navor? Ulit ni Briseda na parang may lasang mapait ang apelyido. From where again? San Isidro del Mar po. Ah, Palengke girl, sabi ni Briseda sabay ngiti. Naramdaman ni Maristela ang panlalamig ng kanyang kamay, ngunit hindi siya nagsalita ng pabalang. Edric cleared his throat. Briseda, what? I'm just trying to remember. Tumingin si Donatella kay Maristela. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Yumaon na po ang tatay ko. Mangiisda po siya. Ang nanay ko naman po ay mananahi. How quaint, mahinang sabi ni Briseda. Sa ilalim ng mesa, marahang hinawakan ni Edric ang kamay ni Maristela. Akala niya ay sapat na iyon para maramdaman niyang ipinagtatanggol siya. Ngunit habang tumatagal ang hapunan, unti-unti niyang naiintindihan ang sinabi ng kanyang ina. Hindi sapat ang hawak sa kamay kung ang kailangan ay boses. Edric, sabi ni Donatella, you are old enough to know the difference between affection and responsibility. Hindi lahat ng naaawa ka ay kailangang pakasalan. Nanigas si Maristela. Tumingin siya kay Edric, naghihintay na magsalita ito. Mom, please, mahina nitong sabi. Iyon lang, 2 salita. Walang tindig, walang linaw. Umuwi si Maristela ng gabing iyon na mabigat ang dibdib. Ngunit nang ihatid siya ni Edric, humingi ito ng tawad. I'm sorry, they can be cruel sometimes. Sometimes? Tanong ni Maristela. Pilit pinapakalma ang boses. I'll talk to them. Kailan? Natahimik si Edric. Doon unang nakaramdam si Maristela ng maliit na takot. Hindi takot sa pamilya Valderrama, kundi takot na baka ang lalaking mahal niya ay mabait nga, pero mahina. Sa kabila ng lahat, ipinaglaban ni Edric ang pagpapakasal nila sa paraang kaya niya. Hindi man malakas, hindi man buong-buo, pinili pa rin niyang pakasalan si Maristela. Ang kasal ay simple lamang, ginanap sa maliit na simbahan sa San Isidro del Mar. Naroon si Aling Savina, umiiyak habang inaayos ang belo ng anak. Naroon si Leora, hawak ang maliit na bouquet na siya mismo ang gumawa. Naroon si Father Elpidio Reyes, ang paring matagal ng kaibigan ng pamilya Navor.
Bago pumasok sa simbahan, hinawakan ni Aling Savina ang pisngi ni Maristela. "Anak, sigurado ka ba?" Tumingin si Maristela sa altar, kung saan naghihintay si Edric. "Mahal ko po siya, Ma." "Ang pagmamahal dapat tahanan, hindi kulungan." "Opo, alam ko po. Ngunit may mga bagay na kahit alam ng puso, hindi agad pinaniniwalaan kapag umaasa pa ito." Pagkatapos ng kasal, tumira si Maristela sa mansyon ng Valderrama. Dito nagsimula ang tahimik na pagkarkabasag ng kanyang mundo. Hindi siya sinisigawan araw-araw, ngunit araw-araw siyang ipinaparamdam na hindi siya kabilang. Kapag may dinner party, pinapaupo siya sa dulo. Kapag may usapang negosyo, tumitigil sila kapag lumalapit siya. Kapag nag-aabot siya ng opinyon, ngingiti si Donatella at sasabihing, "That is sweet, dear, but this is not a sewing table." Minsan, dinala ni Maristela ang ilang disenyo niya kay Edric. Gusto sana niyang humingi ng payo kung paano makakapagsimula ng maliit na clothing line. "Maganda ito," sabi ni Edric habang mabilis na binubuklat ang notebook. "Talaga? Oo naman, maybe someday." "Someday?" Mahinang tanong niya. Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. "Kapag mauuyos na ang lahat dito, kapag tanggap ka na nila." Ngunit paano matatanggap ang isang taong araw-araw nilang itinutulak palayo? Isang hapon habang naghahanap si Maristela ng lumang lisibo para sa ipinabili ni Donatella, aksidente niyang nakita sa study room ang ilang dokumento na may pangalan niya. Una ay inakala niyang tungkol iyon sa kasal nila ni Edric. Ngulit nang basahin niya, nanlamig ang buong katawan niya. May mga pirma roon na tila pirma niya pero hindi kanya. May mga transaksyon mula sa Valderrama Family Charity Fund na nakapangalan sa kanya bilang authorized representative. May mga lalaking halagang inilabas sa proyekto para sa mga kababaihang mahihirap. Proyektong hindi niya kailanmang narinig. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang papel at itinago sa loob ng kanyang notebook. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Leora. "Leora?" Bulong niya, nanginginig ang boses. "Kailangan ko ng tulong mo. May nakita akong dokumento. Pangalan ko ang ginamit." "Ano? Stella, sigurado ka ba?" "Oo, at pakiramdam ko kapag nalaman nilang nakita ko ito, hindi nila ako basta palalampasin." Hindi pa alam ni Maristela kung gaano katotoo ang sinabi niyang iyon. Hindi pa niya alam na mula sa sandaling nakita niya ang mga dokumentong iyon, nagsimula na rin ang pagbuo ni Donatella ng planong sisira sa kanyang pangalan, sa kanyang isip at sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakatayo si Donatella sa may pintuan ng study room, hawak ang isang basong alak. Nakita niya ang bahagyang pagkakabukas ng drawer. Nakita niya ring wala sa dating ayos ang ilang papeles. Lumamig ang kanyang mukha. Kinabukasan, sa hapagkainan, matamis ang ngiti ni Donatella habang tinitingnan si Maristela. "Dear," sabi niya, "you look pale. Are you sleeping well?" "Opo," sagot ni Maristela, pilit itinatago ang kaba. "Good, kasi minsan kapag ang tao ay masyadong maraming iniisip, kung ano-ano ang naiisip niya, mga bagay na hindi naman totoo." Napatingin si Maristela kay Edric, abala ito sa pagbabasa ng mensahe sa cellphone. Ngumiti si Donatella, banayad, ngunit may banta. "I just hope you are not becoming confused." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maristela na ang laban niya ay hindi na lamang tungkol sa pagtanggap ng pamilya. May mas malalim na lihim sa bahay na iyon, at siya, ang babaeng inakala nilang mahina, ang unang nakahawak ng sinulib na maaaring magtanggal sa telang matagal nang ipinantatakip ng mga Valderrama sa kanilang kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi kahit magkalayo tayo ng lugar, pare-pareho tayong may pinagdadaanang tahimik na laban. May mga taong nakangiti sa harap ng iba, pero umiiyak kapag nag-iisa. May mga taong pinipilit maging matatag kahit mismong tahanan na dapat kumakalinga sa kanila ay nagiging dahilan ng kanilang pagkasugat. Kaya habang sinusundan natin ang buhay ni Maristela,
Sana maalala mong may mga sugat na hindi nakikita sa balat, pero mas malalim pa kaysa anumang hiwa. Mula nang mapansin ni Donatella Valderrama na may gumalaw sa mga dokumento sa study room, nagbago ang hangin sa loob ng mansyon. Hindi iyon pagbabagong mararamdaman ng isang bisita. Sa labas, ganun pa rin ang lahat. Makintabang sahig, tahimik ang mga kasambahay, maayos ang mga bulaklak sa gitna ng mahabang hapag, at laging mabango ang hangin dahil sa mamahaling diffuser na ini-import pa raw mula Europa. Ngunit para kay Maristela, parang bawat sulok ng bahay ay biglang nagkaroon ng matang nagmabasid sa kanya. Kapag bumababa siya sa kusina para kumuha ng tubig, biglang titigil sa bulungan ng dalawang kasambahay. Kapag dumadaan siya sa hallway, makikita niyang nakatingin sa kanya si Primina, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi kay Donatella. Kapag tatawag siya sa kanyang ina, laging may dahilan kung bakit hindi gumagana ang telepono sa sala. "Ma'am Maristela," sabi ni Primina isang umaga habang hawak ang tray ng kape. "Sabi po ni Madam Donatella, huwag muna kayong masyadong tatawag sa labas. Nakakapagod daw po sa isip ninyo." Napatigil si Maristela sa pag-aayos ng maliit niyang notebook. "Nakakapagod sa isip ko ang tumawag sa nanay ko?" Hindi tumingin sa kanya si Primina. "Utos lang po, ma'am. Pakiabot sa akin ang cordless phone. Hindi ko po hawak. Nasa side table lang yan kanina. Baka po ipinatago ni Madam." Doon unang naramdaman ni Maristela ang kakaibang higpit sa dibdib. Hindi siya nakakulong sa rehes, pero unti-unting kinukuha sa kanya ang mga maliliit na bagay na nagpaparalala na may sarili siyang buhay sa labas ng mansyon. Telepono, sulat, pera, oras. Kahit pagdalaw sa kanyang ina ay kailangan na raw ipagpaalam. Kinagabihan, kinausap niya si Edric sa kanilang kwarto. Nakaupo siya sa giid ng kama, nakaharap sa laptop habang sinusuri ang ilang papeles ng kumpanya. "Edric," maingatang simula ni Maristela, "bakit parang lahat ng kilos ko dito kailangan ng bantayan?" Hindi agad ito tumingin sa kanya. "What do you mean?" "Hindi ko natatawag ang mama ko. May mga gamit akong nawawala, pati mga notebook ko parang may gumagalaw." Napabuntong hininga si Edric. "Stella, maybe mom is just worried." "Worried saan? Sa'yo? Sa akin?" Bahagyang natawa si Maristela, hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganung sagot. "Ako ang dapat mag-alala, Edric. May nakita akong dokumento sa study room. Pangalan ko ang ginamit." Tumigil ang kamay ni Edric sa keyboard. "Sinabi ko na sa'yo yun, di ba? Pero hindi mo pa rin ako pinapakinggan." Dahan-dahan itong humarap sa kanya. "I asked mom about it. At she said you misunderstood." Nanlaki ang mata ni Maristela. "Misunderstood? Edric, pirma ko ang ginaya nila." "Stella, please." Tumayo si Edric at hinawakan ng magkabilang balikat niya. "I'm not saying you're lying. I'm just saying baka may paliwanag." "Kung may paliwanag, bakit tinatago nila ang telepono? Bakit parang binabantayan ako?" Napalingon si Edric sa pinto na para bang natatakot na may makarinig. "Hinaan mo ang boses mo." Doon mas nasaktan si Maristela. Hindi dahil pinatahimik siya, kundi dahil malinaw na mas takot si Edric sa skandalong maaaring marinig ng pamilya kaysa sa takot na nararamdaman ng sariling asawa. "Hindi mo ako kailangang sigawan para iparamdam na mag-isa ako," mahinang sabi ni Maristela. Natigilan si Edric. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero iyon ang ginagawa mo." Kinabukasan, dumating si Donatella sa kwarto ni Maristela habang inaayos nito ang ilang damit sa aparador. Kasama nito si Briseida, nakasuot ng mamahaling silk blouse at may hawak na maliit na kahon. "Dear," matamis na sabi ni Donatella, "I noticed you haven't been wearing the necklace Edric gave you." "Nakatago po," sagot ni Maristela. "Where?" "Sa drawer ko po." Binuksan ni Briseida ang drawer ng walang paalam. Nahakbang si Maristela palapit. "Sandali, bakit ninyo binubuksan ang gamit ko?" Ngumiti si Briseida. "Relax, we're family, aren't we?"
Kinuha nito ang velvet box kung saan nakalagay ang kwintas. Inabot niya kay Donatella. "Don't worry," sabi ni Donatella. "Itatago ko muna ito." "Bakit po?" "Because you are under so much stress lately. Baka kung saan mo mailagay, baka maibenta, baka mawala. We don't want people thinking you are careless." Parang sinampal si Maristela sa harap ng dalawang babaeng parehong nakangiti. "Hindi ko ibebenta ang regalong ibinigay ng asawa ko." Tumawa ng mahina si Briseida. "You grew up poor, Maristela. Sometimes temptation is stronger than pride." Namuo ang luha sa mata ni Maristela pero pinigilan niya iyon. "Hindi ninyo ako kilala." Lumapit si Donatella at hinaplos ang pisngi niya. Isang kilos na sa malayo ay mukhang mapagmamahal pero sa lapit ay parang malamig na kamay ng hukom. "That is the problem, dear. We are starting to know you too well." Nang gabing iyon, nagawa ni Maristela na makalusot sa maliit na hardin sa likod ng mansyon. Doon, sa tabi ng fountain, gamit ang lumang cellphone ni Liora na lihim niyang ipinahiram noong huli silang nagkita, tinawagan niya ang kaibigan. "Liora," bulong niya, "kailangan kong makuha mo ang kopyang binigay ko sa'yo. Itago mo, huwag mong ipakita kahit kanino." "Stella, natakot ako nang mabasa ko iyon. May mga withdrawals na nakapangalan sa'yo, pero imposible, nasa probinsya ka noong dates na iyon. Pwede mo bang tingnan kung saan napunta ang pera?" "Kailangan ko ng oras, pero Stella, mag-iingat ka. Kung kaya nilang gumamit ng pangalan mo, kaya rin nilang baligtarin ang kwento." Bago pa makasagot si Maristela, may narinig siyang yabag. Mabilis niyang pinatay ang tawag at itinago ang cellphone sa ilalim ng paso. Paglingon niya, naroon si Donatella, nakatayo sa lilim ng malaking poste. "Fresh air?" tanong nito. "Opo," sagot ni Maristela, pilit pinakalma ang sarili. "Or secret calls?" Hindi sumagot si Maristela. Lumapit si Donatella, dahan-dahan, marangal, parang hindi nito kailangang magmadali dahil hawak niya ang buong paligid. "You know, Hiha, may mga babaeng hindi sanay sa malaking bahay, nalulula, nababaliw sa katahimikan, nag-iimbento ng kaaway." "Hindi ako nag-iimbento." "Of course you don't think you are." Tumagilid ang ngiti ni Donatella. "That is usually how it begins." Ilang gabi pagkatapos noon, ipinakilala kay Maristela si Dr. Soren Villacorta. Dumating ito sa mansyon na nakasuot ng kulay abong Amerikana, may maayos na buhok, at may boses na kalmadong-kalmado na parang bawat salita ay pinag-aralan sa harap ng salamin. Ipinakilala siya ni Donatella bilang kaibigan ng pamilya. "He is here to help," sabi ni Donatella habang nakaupo sila sa maliit na receiving room. "Tutulungan ako saan?" tanong ni Maristela. Ngumiti si Dr. Soren. "Wala namang dapat ikabahala, Mrs. Valderrama. Simpleng conversation lang. Your family is concerned about your emotional state." "Your family?" Tumingin si Maristela kay Edric na tahimik na nakatayo sa may bintana. "O ang pamilya mo?" Napapikit si Edric. "Stella, please cooperate." Doon nagsimula ang pinakamapanganib na uri ng pananakit, yung nakabalot sa salitang pag-aalala. Sa unang konsultasyon, maayos na ipinaliwanag ni Maristela ang lahat. Sinabi niya tungkol sa dokumento, sinabi niya tungkol sa charity fund, sinabi niya tungkol sa pagkawala niyang personal na gamit at sa hindi niya matawagan ang kanyang ina. Habang nagsasalita siya, tahimik na sumusulat si Dr. Soren. "Doc?" tanong niya kalaunan, "naiintindihan niyo po ba ang sinasabi ko?" Tumingin siya sa kanya. "I understand that you feel threatened." "Hindi ko lang po nararamdaman, may ebidensya ako." "Where is the evidence now?" Natahimik si Maristela. Nasa kay Liora ang kopya. Ang orihinal ay hindi na niya alam kung nasaan. "So," mahinahong sabi ni Dr. Soren, "you believe there are documents but you cannot produce them?" "Dahil kinuha nila." "Who are they?" "Si Donatella. Baka si Odilon din, hindi ko pa alam."
Sumulat muli si Dr. Soren. Ano pong isinusulat ninyo? Tanong ni Maristela. Just notes. Ngunit nang makita niya ang salitang paranoid ideation sa gilid ng papel, biglang nanlamig ang mga kamay niya. Hindi ako paranoid, sabi niya. Ngumiti si Dr. Soren. No one said you are. Pero may nagsabi na. Sa papel, sa katahimikan, sa mga tinging ipinapasa-pasa sa loob ng silid. Sumunod na mga linggo, lumala ang lahat. Kapag tumatanggi si Maristela sa gamot na ibinibigay raw ni Dr. Soren para makatulog siya, sasabihin ni Donatella sa mga kasambahay, "See, she refuses treatment." Kapag umiiyak siya dahil hindi pinapapasok si Aling Savina sa gate, sasabihin ni Briseida, "Unstable na naman." Kapag kinakausap niya si Edric ng masinsinan, laging matatapos iyon sa pagod na sagot nito, "Stella, I don't know what to believe anymore." "Ako ang asawa mo," sabi niya minsan. "Hindi ba sapat iyon para pakinggan mo ako?" Hindi iyon ganun kasimple. Simple lang iyon dati, Edric, noong wala pa tayong pera sa pagitan, noong nasa tabing dagat tayo at sinasabi mong ako ang pahinga mo. Naiiwas ito ng tingin. People change. Oo, sagot ni Maristela. Ikaw ang nagbago. Dumating ang family anniversary dinner ng mga Valderrama. Isang gabing puno ng bisita, politiko, negosyante at mga kamag-anak na bihis na bihis. Naghanda si Donatella ng engranding selebrasyon para sa anibersaryo ng kumpanya at ng kanilang charity foundation. Para kay Maristela, iyon ang pagkakataong kailangan niyang gamitin. Sa tulong ni Leora, nakuha niya ang ilang kopya ng bank summaries at lumang transaction dates. Hindi pa kompleto ang ebidensya, pero sapat na para magtanong sa harap ng mga taong hindi basta kayang patahimikin ni Donatella. Habang nagtataas ng baso si Donatella sa gitna ng bulwagan, tumayo si Maristela. "May kailangan po akong sabihin." Natahimik ang ilang bisita. Napatingin si Edric sa kanya, halatang nagulat. "Maristela," mababang boses ni Donatella. "Not now." "Ngayon po," sagot ni Maristela. Nanginginig, ngunit malinaw ang boses. "Dahil pangalan ko ang ginamit sa mga dokumento ng charity fund ninyo. May perang inilabas sa ilalim ng pirma ko pero hindi ko iyon pinirmahan." Nagbulbulang ang mga tao. Si Odilon Ramos, ang abogado ng pamilya, mabilis na lumapit kay Donatella. Si Briseida naman ay tumayo, namumula sa galit. "Are you insane?" hissed Briseida. Inilabas ni Maristela ang mga papel mula sa sobre. Ito ang kopya. May dates, may account references, at may pirma na ginaya. Biglang umiyak si Donatella. Hindi malakas, hindi eskandalosa. Sakto lamang para makita ng lahat na siya ang mukhang biktima. "I am so sorry, everyone," sabi nito. Hawak ang dibdib. "We tried to keep this private. Matagal na naming napapansin na hindi maayos ang kalagayan ni Maristela." Natigilan si Maristela. "Ano?" Lumapit si Donatella kay Edric. "Anak, I told you we should have helped her sooner." "Don't do this," sabi ni Maristela. "Huwag niyo akong baliktarin." Humakbang si Dr. Soren mula sa gilid ng bulwagan. Naandun pala siya, nakahanda. "As her attending psychiatrist, I strongly advise that Mrs. Valderrama be removed from stressful situations." Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Maristela. "Attending psychiatrist?" Ulot niya. "Hindi kita doktor. Kinausap mo lang ako dahil pinilit nila." Nag-iba ang tingin ng mga bisita. Ang ilan ay naaawa. Ang ilan ay natatakot. Ang ilan ay nandidiri na parang kahiya siyang kailangang alisin sa mamahaling gabing iyon. Tumingin si Maristela kay Edric. "Sabihin mo ang totoo. Sabihin mong hindi ako baliw." Matagal siyang tinitigan ni Edric. Sa mga matang iyon, hinanap niya ang lalaking bumili ng malamig niyang kakanin, ang lalaking nakinig sa pamarap niyang patahian, ang lalaking pinakasalan niya sa maliit na simbahan. Ngulit ang nakita niya ay isang lalaking durog sa takot, hawak sa lied ng pamilyang hindi niya kayang suwayin. "Edric?" bulong niya. Napayuko ito. Pagkatapos, sa boses na halos hindi niya makilala, sinabi nito, "Nagpakasal ako sa may sira sa ulo." Walang tunog ang lumabas sa bibig ni Maristela. Para siyang sinaksak sa dibdib ng paulit-ulit pero walang dugong tumulo. Ang sakit ay nasa loob.
sa lugar na hindi kayang gamutin ng kahit sinong doktor. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Donatella, ang bulbulang ng mga bisita, ang yapag ng security palapit sa kanya. Nang hawakan siya ng dalawang lalaki sa braso, hindi siya nanlaban. Tuningin lang siya kay Edric, umaasang kahit sa huling segundo ay babawi ito. Ngunit hindi ito gumalaw. Kinabukasan, bago pa sumarat ang araw, isinakay si Maristela sa isang itim na van. Nasa gate si Aling Savina, umiiyak, hawak ang lumang shawl ng anak. "Anak ko yan!" Sigaw ni Aling Savina habang pinipigilan ng gwardya. "Maristela! Anak! Ma!" Sigaw ni Maristela, kumakatok sa bintana ng van. "Ma, hindi ako baliw! Ma!" Ngunit umandar ang sasakyan. Ang huling nakita ni Maristela ay ang kanyang inang napaluhod sa kalsada habang hawak-hawak ang shawl at ang mataas na gate ng Valderrama na unti-unting nagsara na parang bibig na lumulunok sa katotohanan. Dinala siya sa isang private mental hospital sa labas ng lungsod, isang lugar na napapalibutan ng mataas na pader at tahimik na puno. Malinis ang gusali, maputi ang dingding at mabango ang pasilyo, ngunit may lungkot sa hangin na hindi kayang takpan ng disinfectant. Doon siya sinalubong ni Nurse Celestine Daguillo, isang babaeng nasa edad 30, may maomong mukha at matang sanay makakita ng mga taong dinala roon hindi para gumaling, kundi para itago. "Ako si Nurse Celestine," mahinahon nitong sabi. "Kukunin ko lang ang vitals mo." "Hindi ako dapat nandito," sabi ni Maristela. Saglit siyang tinignan ni Celestine. Hindi tulad ng iba, walang panghuhusga sa mukha nito. "Marami ang nagsasabi niyan." "Totoo sa akin." Hindi sumagot si Celestine, pero bahagya nitong hinihanan ang pagkakahawak sa braso ni Maristela. Sa loob ng ward, nakilala ni Maristela si Corazon o Cora Malubay, isang dating guro na dinala roon ng sariling mga anak matapos nitong tumangging ibenta ang mina ng lupa. May mga araw na tahimik lang si Cora, nakatingin sa bintana, parang may klase pa siyang hinihintay. Nakilala rin niya si Juniper Alcantara, isang payat at tahimik na lalaking dating journalist. Madalas itong magsulat sa papel na hinihingi niya sa nurses, ngulit pinupunit din bago matapos. "Bakit mo pinupunit?" tanong ni Maristela isang hapon. Tumingin si Juniper sa kanya. "Kasi kapag naisulat mo ang totoo sa maling lugar, gagamitin nila yon laban sa'yo." Tumimo kay Maristela ang mga salitang iyon. Sa mga unang gabi niya roon, umiiyak siya ng tahimik sa kama. Hindi dahil naniwala siyang sira siya, kundi dahil halos lahat ng minahal niya ay ginamit ang katahimikan para saktan siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may napansin si Celestine. Si Maristela ang tumutulong kay Cora kapag nanginginig ang kamay nito. Si Maristela ang nag-aayos ng kumot ng isang matandang pasyente. Si Maristela ang nakikinig kay Juniper kahit hindi ito pala salita. At kapag may libreng oras, gamit ang maliliit na retaso mula sa therapy room, tinuturuan niya ang ilang pasyente na manahi ng panyo. "Marunong ka pala talaga," sabi ni Cora habang pinagmamasdan ang tahi niya. "Nanay ko ang nagturo sa akin," sagot ni Maristela. "Nasaan siya?" Natigilan si Maristela. "Hindi ko alam kung pinapayagan siyang malaman kung nasaan ako." Doon unang lumapit si Celestine sa kanya, hindi bilang nurse, kundi bilang taong may konsyensya. "May gusto ka bang ipasulat?" tanong nito isang gabi habang iniikot ang gamot. Napatingin si Maristela. "Ano?" "Liham. Hindi ko ipinangangakong makakalabas agad, pero susubukan ko." Nanginginig ang kamay ni Maristela nang tanggapin niya ang maliit na papel. Nang gabing iyon, isinulat niya ang unang liham para sa kanyang ina. Hindi iyon mahaba, hindi iyon puno ng galit. Ang nakasulat lang, "Ma, buhay ako. Hindi nila ako nasira. Maghintay ka. Babalik ako."
Mula sa araw na iyon, hindi na lamang siyang biktima sa loob ng ospital. Naging tagamadsid siya. Inalala niya ang bawat pangalan, bawat pirma, bawat gamot na pilit ibinibigay sa kanya, bawat maling urot ni Dr. Soren Villacorta. Inilista niya sa isip ang oras ng gamot, ang pangalan ng mga doktor, ang pagkakaiba ng mga tunay na tala ng nurse sa inilalagay ni Dr. Soren sa official na report. Kapag sinabi niyang malinaw at maayos, minsan ay inilalarawan pa rin siya sa record bilang resistant. Delusional. Kapag tumanggi siya ng gamot na nagpapahina ng katawan niya, isinusulat iyon bilang lack of insight. Sa bawat salitang ginagamit nila laban sa kanya, mas nauunawaan ni Maristela kung gaano kadaling gawing kulungan ang papel kapag ang may hawak ng panulat ay bayaran. Isang gabi, habang tahimik ang ward at tanging dilaw na ilaw sa hallway ang nagbibigay liwanag, lumapit si Nurse Celestine Daguillo sa kama ni Maristela. Hawak nito ang maliit na envelope. May sagot, mahinang sabi ni Celestine. Mabilis na bumangon si Maristela. Galing kay Mama? Tumanggo si Celestine pero mabigat ang mukha nito. Binasa ko muna para siguraduhin na walang delikado. Pasensya na. Hindi na iyon ininda ni Maristela. Nanginginig ang kamay niya ng buksan ng liham. Sulat kamay iyon ni Aling Savina, halatang nanginginig, halatang ilang beses naputol dahil sa luha. Anak, araw-araw kitang hinahanap. Sabi nila hindi raw ako pwedeng bumisita dahil delikado sa iyo. Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi ka baliw. Alam kong may ginawa sila. Magpakatatag ka. Kahit hindi kita makita, hindi ako titigil. Napahawak si Maristela sa bibig para pigilan ng paghikbi. Sa loob ng ilang buwan, iyon ang unang patunay na may tao pa ring naniniwala sa kanya sa labas. Buhay siya, bulong ni Maristela. Hinahanap niya ako. Umupo si Celestine sa gilid ng kama, kahit bawal iyon sa protokol. Maristela, may mga bagay akong napapansin sa chart mo. Hindi tugma ang sinasabi ni Dr. Soren sa observations namin. Alam ko. Hindi lang ikaw ang ganito rito. Tumingin si Celestine sa kabilang kama kung saan natutulog si Cora Malubay. Si Ma'am Cora, dinala rito ng anak niya matapos ayaw niyang pumirma sa sale ng lupa. Si Juniper, may mga sinulat na artikulo tungkol sa isang politiko bago siya dinala rito ng kapatid niya. Hindi lahat, pero may ilang dito na parang itinago lang. Napatingin si Maristela kay Celestine. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Dumilat ang pagod sa muka ng nurse. Dahil may pamilya rin akong pinapakain. Dahil natatakot ako. Dahil matagal kong kinumbinsi ang sarili ko na nurse lang ako at wala akong magagawa. Saglit siyang yumuko. Pero noong nakita kitang nagtuturo manahiki na Ma'am Cora, noong nakita kong ikaw pa ang nagpapakalma sa iba kahit ikaw ang dinurog, nahiya ako sa sarili ko. Hindi agad nakapagsalita si Maristela. Hindi niya kailangan makarinig ng malaking pangako. Sapat na sa kanya na malaman na may isang taong nagsisimulang tumingin sa kanya bilang tao, hindi kaso, hindi diagnosis, hindi problema. Kung tutulong ka, mahinahon niyang sabi, huwag kang padalos-dalos, kailangan natin ng ebidensya, hindi lang awa. Tumanggo si Celestine. May copies ako ng nurse's notes, hindi lahat, pero sapat para ipakita na stable ka at may record na ilang gamot ang ibinibigay kahit walang malinaw na dahilan. Mula noong gabing iyon, nagsimula ang tahimik na paghahanda. Hindi sila gumawa ng eksenang pwedeng gamitin laban kay Maristela. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit, hindi siya nagmakaawa sa maling tao. Sa halip, nagpatuloy siya sa araw-araw na gawain, nakipag-usap ng maayos, sumunod sa mga bagay na hindi makakasira sa katawan niya, at patuloy na nag-ipon ng maliit na ebidensya. Si Juniper Alcantara, na dating tahimik lamang at palaging pinupunit ang sariling sulat, unti-unti ring lumapit kay Maristela. Isang hapon sa therapy room, habang tinuturuan ni Maristela kung paano mangtahi ng tuwid na linya, inabot ni Juniper sa kanya ang isang papel. "Ano ito?" tanong ni Maristela. "Pangalan ng dati kong editor, Inigo Barcial. Hindi ko alam kung nagtitiwala pa siya sa akin, pero dati kapag may kwento akong hindi mailabas, siya ang unang nakikinig." Binasa ni Maristela ang pangalan. "Paano natin siya maaabot?" "Celestine,"
sagot ni Juniper. Pero delikado. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Napangiting ng mapait si Juniper. Alam mo, noong una kitang nakita, akala ko isa ka na namang mayamang asawa na hindi nakakayang ang buhay sa mansyon. Tumingin si Maristela sa kanya. At ngayon? Ngayon, tingin ko mas malinaw pa ang isip mo kaysa sa lahat ng taong nagdala sa iyo rito. Hindi yon papuri na ikinatuwa ni Maristela. Para sa kanya, iyon ay paalala na kailangan niyang gamitin ng linaw na iyon ng maingat. Sa labas ng ospital, patuloy si Liora magsalin sa paghahanap ng mga financial trail ng Valderrama Charity Fund. Dahil accountant siya, alam niya kung saan titingin. Pero hindi madali ang bawat hakbang. May mga record na biglang nawawala, may mga taong ayaw magsalita, minsan may lalaking nakasakay sa motorsiklo na sumusunod sa kanya pauwi. Natakot siya, ngunit hindi siya tumigil. Sa tulong ni Father Elpidio Reyes na may mga kakilala sa legal aid group, na ipadala ni Liora ang ilang kopya ng dokumento sa isang ligtas na lugar. Isang linggo, nakatanggap si Celestine ng simpleng rosary kay Father Elpidio, ipinadala raw para sa isang pasyenteng matagal nang hindi nakakauwi. Sa loob ng maliit na kahon ng rosary, may nakatagong pangalan at numero, Draca Mireya Estanislao, na dating estudyante ng pari sa isang scholarship program. Siya ang kailangan nating makausap. Sabi ni Celestine kay Maristela. Papayag ba ang ospital? Tanong ni Maristela. Hindi kong alam nilang para sa second opinion, pero may annual external review next month. Kung maisisingit ko ang pangalan niya bilang volunteer consultant, baka makapasok siya. Iyon ang unang totoong pag-asa na dumating kay Maristela, ngunit hindi niya hinayaang malunod siya sa pag-asa. Natutunan na niyang ang pag-asa kapag hindi sinamahan ng ingat ay pwedeng maging bitag. Lumipas ang mga linggo. Sa bawat araw na naghihintay sila, lalong humihina ang katawan ni Cora at lalong tumatahimik si Juniper. Ngunit si Maristela ang nagsilbing tali na nag-uugnay sa kanilang tatlo. Kapag nawawalan ng gana si Cora, kinukwentuhan niya ito tungkol sa mga batang tinuruan nito noong guro pa siya. Kapag nagiging balisa si Juniper, pinapaalalahanan niya itong hindi kailangang isulat agad ang buong katotohanan, sapat nang simulan sa isang pangungusap. Paano kung hindi tayo makalabas? Minsang tanong ni Cora habang hawak ang karayom. Lalabas tayo, sagot ni Maristela. Paano ka nakakasiguro? Hindi agad sumagot si Maristela. Pagkatapos, tumingin siya sa maliit na piraso ng telang unti-unti nilang nagagawang panyo. Kasi kahit gaano kagulo ang sinulid, kapag matyaga kang kumalas ng buhol, may dulo pa rin. Dumating ang araw ng external review. Pumasok sa ward si Dr. Mireya Estanislao bilang bahagi ng consultation team. Simple ang suot nito, walang labis na alahas, at seryoso ang mukha. Hindi siya tulad ni Dr. Soren na masyadong mahinahon sa paraang nakakainsulto. Si Dr. Mireya ay nakikinig na parang bawat salita ay mahalaba. Nang makausap niya si Maristela, hindi agad siya nagtanong tungkol sa delusions o paranoia. Sa halip, sinabi niya, "Kwento mo sa akin ang buhay mo bago ka dinala rito, mula sa simula." At nagkwento si Maristela. Hindi siya nagmadali. Sinabi niya ang San Isidro del Mar, ang kanyang ina, ang patahian, si Edric, ang mansyon, ang dokumento, ang dinner, ang salitang binitiwan ng asawa niya, at ang van na nagdala sa kanya palayo habang umiiyak ang kanyang ina sa gate. Habang nagsasalita siya, hindi niya pinalabis ang kwento. Hindi siya nagpanggap na hindi nasasaktan. Hindi rin siya nagmakaawa na paniwalaan. Inilahad niya ang lahat sa pinakamaayos na paraang kaya niya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong si Dr. Mireya, "Alam mo ba kung nasa ng ebidensya ngayon?" "Nasa labas po, kay Liora magsalin, at may nurse's notes po na hindi tugma sa official report." Napatingin si Dr. Mireya kay Celestine na nakatayo sa may pintuan. Saglit silang nagkatiginan. Sa tinging iyon, may nabuo ng desisyon. Hindi naging mabilis ang paglabas ni Maristela. Hindi iyon parang pelikulang biglang mabubuksan ng gate at tatakbo siya sa ulan. Tumagal pa ng ilang buwan ng pagsusuri, pakikipag-ugnayan at pagkuha ng legal clearance. Sinubukan ni Dr. Soren na harangin ang proseso.
Sinabi nitong manipulative raw si Maristela. Sinabi nitong ginagaya niya ang pagiging maayos para makalabas. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. May independent evaluation si Dr. Mireya, may kopya ng totoong observations si Celestine, may sworn statement si Juniper tungkol sa mga narinig niyang pag-uusap ng staff, may hawak na financial record si Liora, at may pari sa labas na hindi madaling takutin ng pamilyang Valderrama. Pagkaraan ng halos 2 taon mula nang dalhin siya roon, tuluyang nakalabas si Maristela sa ospital. Ngunit ang unang hininga niya sa labas ng gate ay hindi nagdala ng kagalakang na inaasahan niya. Ang hangin ay malaya, oo, ngunit ang mundo sa labas ay nagbago na nang hindi siya hinihintay. Sinalubong siya ni Father Elpidio sa labas, kasama si Liora. Payat na payat si Maristela, mas mahaba ang buhok, mas tahimik ang mukha, pero hindi patay ang mga mata. "Anak," mahinang sabi ni Father Elpidio, "may kailangan kaming sabihin." Naramdaman na ni Maristela ang bigat bago pa ito sabihin. Si Aling Sabina ay pumanaw 3 buwan bago siya tuluyang makalabas. Nagkasakit ito sa puso at baga matapos ng maraming buwang paghahanap, pag-iyak, at paulit-ulit na pagtatangkang makita ang anak. Hindi ito pinayagang makadalaw kahit minsan. Ang huling bilin nito kay Father Elpidio ay iparating kay Maristela na naniwala siya hanggang dulo. Hindi umiyak agad si Maristela. Tumayo lang siya sa tabi ng sasakyan, parang hindi naaabot ng utak niya ang narinig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napaupo sa bangketa. Inabot siya ni Liora, ngunit hindi niya naramdaman ang kamay nito. Ang sakit ay mas malalim kaysa galit. Hindi lang siya ninakawan ng pangalan, ninakawan siya ng panahon, ninakawan siya ng huling yakap ng ina. "Hindi man lang ako nakapagpaalam," bulong ni Maristela. Lumuhod si Liora sa harap niya. "Stella, pinagpaban ka niya hanggang huli." Doon siya tuluyang umiyak. Walang sigaw, walang paghampas. Isang tahimik at mahabang pag-iyak ng anak na naulila habang nakakulong sa kasinungalingan ng iba. Sa burol na ginanap para sa huling misa ni Aling Savina, kakaunti lang ang dumalo. Naroon si Father Elpidio. Naroon si Liora. Dumating din si Celestine, dala ang isang puting panyo na tinahi ni Maristela sa ospital. Sumama si Cora, na pansamantalang nakalabas dahil sa tulong ni Dr. Mireya. Naroon din si Juniper, hawak ang maliit na notebook at halos walang imik. Walang Valderrama, walang Edric, wala ni isa sa mga taong sumira sa buhay niya. Sa harap ng puntod ng ina, lumuhod si Maristela. Hawak niya ang lumang shawl na noon ay bitbit ni Aling Savina sa gate ng mansyon. "Ma," naninginig niyang sabi, "pasensya na, hindi ako nakauwi agad. Hindi ko natupad na protektahan ka sa sakit na ibinigay nila." Humihip ang hangin mula sa dagat. Para sa isang saglit, naramdaman niyang parang nasa likod niya ang ina. Inaayos ang buhok niya tulad noong bata siya. "Pero pangako," patuloy niya, "hindi nila ako tatapusin dito. Hindi ko sasayangin ang tinuro mo. Hindi ko gagamitin ang sakit para maging katulad nila. Gagamitin ko ito para bumangon." Matapos ang libing, wala nang bahay na mababalikan si Maristela. Ang luma nilang bahay sa San Isidro ay naisangla ni Aling Savina habang sinusubukang kumuha ng abogado para sa anak. Ang kasal niya kay Edric ay halos wala na ring saysay. May petisyon na itong ipawalang bisa gamit ang pekeng medical records at mga aligasyong siya ay hindi raw fit maging asawa. Nang malaman iyon ni Maristela, hindi siya nagwala. Tinignan lang niya ang papel ng matagal, pagkatapos ay inilapag ito sa mesa. "Kung gusto niyang burahin ako sa buhay niya," sabi niya kay Liora, "hindi ko na siya pipigilan. Pero hindi niya mabubura ang ginawa nila. Hindi pa niya kayang magsampa agad ng malaking kaso. Wala siyang pera, wala siyang matibay na proteksyon, at higit sa lahat, kailangan muna niyang muling buuin ang sariling buhay. Kaya tinanggap niya ang alok ni Cora na pansamantalang tumira sa lumang garahe nito sa likod ng maliit na bahay sa Quezon City. Hindi iyon komportable, mainit sa tanghali, tumutulo kapag malakas ang ulan, at may amoy ng lumang kahoy.
Pero para kay Maristela, iyon ang unang lugar na walang kandado laban sa kanya. Doon nagsimula ang Savina Line. Walang engranding ribbon cutting, walang investor, walang media. Isang lumang makinang panahilang na pinahiram ni Cora, ilang retasong tela mula sa ukay supplier ni Riora, at isang maliit na mesa na ginawa ni Bastian Ocampo, isang delivery rider na kapitbahay ni Cora at marunong magkarpintero. Hindi ito pantay, sabi ni Bastian. Hindi rin naman pantay ang buhay, sagot ni Maristela. Pero nagagamit pa rin. Natawa si Bastian. May punto ka, ma'am. Huwag mo akong tawaging ma'am, Maristela na lang. Unang ginawa ni Maristela ang mga school uniform para sa anak ng kapitbahay. Sumunod ang eco bags para sa maliit na tindahan. Pagkatapos, may nagpagawa ng simpleng damit pang opisina. Sa bawat tahi, ramdam niya ang kamay ng kanyang ina. Kapag napapagod siya, naaalala niya ang tunog ng lumang makina sa bahay nila. Kapag nanginginig ang kamay niya dahil sa trauma ng ospital, pinipikit niya ang mata at inuulit sa sarili, "Buhay ako, hindi nila ako nasira." Hindi nagtagal, nagdagdagan ng mga kasama niya. Si Zefania Cruz, isang batang single mother na iniwan ng kinakasama at magaling magburda, ang unang lumapit matapos marinig na naghahanap si Maristela ng katulong sa patahian. "Hindi po ako nakatapos," nahihiyang sabi ni Zefania. "Marunong kang matuto?" tanong ni Maristela. "Opo, kung ganon, sapat iyon sa ngayon." Sumunod si Amarilius Tiongson, dating hotel receptionist na nawalan ng trabaho matapos magsumbong laban sa manager na nanghaharas sa mga empleyado. Maayos siyang magsalita, marunong humarap sa customer, pero takot na takot nung unang dumating. "Baka hindi ako bagay dito," sabi ni Amarilius. Tinignan siya ni Maristela. "Dito, hindi kailangang buo ka agad, basta handa kang magsimula." Dumating din si Maestra Nimia, isang matandang artisana na marunong sa tradisyonal na hobby, ngunit matagal nang hindi nabibigyan ng oportunidad dahil sinasabing mabagal na raw siya. Nang makita ni Maristela ang gawa nito, halos mapaiyak siya sa ganda. "Hindi ito mabagal," sabi niya. "Ito ang klaseng gawa na hindi minamadali." Unti-unting naging tahanan ng maliit na garahe. Si Celestine, kapag day off, dumadaan para tignan ang kalagayan ng mga babae at magturo tungkol sa simpleng healthcare. Si Liora ang nag-aayos ng libro ng kita at gastos. Si Juniper, na unti-unti ring bumabangon mula sa sariling trauma, nagsimulang magsulat ng maikling artikulo tungkol sa mga damit na may kwento. Hindi niya ginagamit ang pangalan ni Maristela bilang iskandalo. Sa halip, isinulat niya ang tungkol sa dignidad ng paggawa, tungkol sa telang tinatahi ng mga kamay na minsang itinulak palayo ng lipunan. Isang araw, dumating si Juniper na may dalang printout. May sumagot. Sabi niya, "Ano yon?" tanong ni Maristela habang sinusukat ang tela. "Social Enterprise Fair sa Maynila. Nabasa ni Inigo Barcial ang article. Gusto raw kayong bigyan ng maliit na booth." Napatigil ang lahat. Si Zefania ay napahawak sa bibig. Si Amarilius ay halos mapatalon. Si Cora na nakaupo sa tabi ng bintana ay tahimik na ngumiti. "Booth?" ulit ni Maristela. "Oo," sabi ni Juniper. "Hindi malaki, pero simula." Hawak ni Maristela ang isang piraso ng telang kulay puti. Sa isang saglit, bumalik sa kanya ang imahe ng ospital, ang gate ng Valderrama, ang luha ng kanyang ina, ang salitang binitiwan ni Edric. Ngunit hindi na siya bumalik doon, hindi na siya lumubog sa alaala. Tumingin siya sa paligid, kay Liora, kay Celestine, kay Cora, kay Juniper, kay Zefania, kay Amarilius, kay Bastian, kay Maestra Nimia, mga taong may kani-kanyang sugat, ngunit piniling manahin ng bagong buhay mula sa punit-punit na nakaraan. "Sasali tayo," sabi ni Maristela. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang nangingibabaw sa boses niya. Hindi pa siya mayaman, hindi pa siya kilala, hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa maliit na garahe na iyon, sa ilalim ng bubong na tumutulo kapag umuulan, nagsimula ang pangalang balang araw ay babasahin ng mga taong minsang tumawag sa kanya na baliw.
At sa kabilang panig ng lungsod, sa isang opisina ng Valderrama Holdings, hawak ni Edric ang isang business magazine. Hindi niya sinasadyang makita ang maliit na feature tungkol sa Savina Line, isang patahiang nangsasanay ng kababaihang nais magsimula muli. Hindi pa niya alam na si Maristela ang nasa likod nito. Ngulit habang tinitignan niya ang litrato ng isang puting panyo na may bordang alon, bigla niyang naalala ang dalagang minsang nagsabing hindi masamang mangarap ng malaki kahit maliit ang bahay. Saglit na naninig ang kamay niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi siya hinabol ng takot sa kanyang ina. Hinabol siya ng sariling konsensya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Habang sinusundan natin ang pagbangon ni Maristela, alalahanin natin na hindi lahat ng tagumpay ay dumarating ng biglaan. May mga tagumpay na tinatahi araw-araw, piraso-piraso, luha-luha, sugat-sugat, hanggang isang araw magugulat na lang ang mga taong nanghamak sa iyo dahil lang dating itinapon nila ay siya palang magiging matibay na pundasyon ng sariling kaharian. Mula sa maliit na garahe ni Cora Malubay, nagsimula ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang yugto ng buhay ni Maristela Navor. Hindi na siya bumalik sa mansyon ng Valderrama. Hindi na rin niya hinabol si Edric para humingi ng paliwanag o pagmamahal. Sa bawat umagang gumigising siya sa tunog ng makinang panahi, may malinaw na siyang layunin. Itayo ang pangarap na minsang ibinulong niya sa kanyang ina noong bata pa siya. Hindi iyon para patunayan sa mga Valderrama na mali sila. Sa simula, ang gusto lang niya ay mabuhay ng may dignidad, kumita ng malinis, at bigyan ng trabaho ang mga babaeng tulad niya na minsan ding itinuring na sirang tela ng lipunan. Ang unang social enterprise fair sa Maynila ang naging maliit na pintuang bumukas para sa Savina Line. Wala silang mamahaling booth. Ang kanilang mesa ay gawa lamang ng pininturahang kahoy ni Bastian Ocampo. Ang tarpaulin ay dinisenyo ni Amarilius Tiongson gamit ang libreng computer sa barangay library. At ang mga damit ay nakasabit sa simpleng bakal na hiniram pa nila sa kapitbahay. Ngunit sa gitna ng makukulay at mamahaling display ng ibang negosyante, may kakaiba sa booth ni Maristela. Bawat damit ay may maliit na card kung saan nakasulat kung sino ang gumawa at kung anong kwento ang nasa likod nito. Isang puting blouse na may burdang alon ay gawa ni Zefania Cruz. Sa card nakasulat, tinahi ng isang ina para sa anak niyang nais niyang lumaking hindi takot mangarap. Isang shawl na hinabi ni Maestra ni Mia ay may nakasulat na gawa ng kamay na hindi mabilis, kundi marunong maghintay sa ganda. May simpleng office dress na dinisenyo ni Maristela at tinahi ni Cora at Amarilius. Sa card nito nakasulat, para sa babaeng muling papasok sa mundong nakataas ang noo. Maraming napapahinto. May bumibili, may nagtatanong, may napapaluha. Sa hapon ng 2 araw, lumapit ang isang babaeng nakasuot ng navy blazer, may maikling buhok at may tindig na hindi kailangang magpakilala para respetuhin. "Ikaw si Maristela?" tanong nito. "Opo," sagot ni Maristela, bahagyang kinakabahan. "Ako po. Ako si Yasadora Ke." Agad na patingin si Liora kay Maristela. Kilala sa business circle si Madam Yasadora Ke, isang Filipino-Chinese investor na sumusuporta sa maliliit na negosyo na pinamamalahaan ng mga kababaihan. Hindi siya basta nagbibigay ng pera. Kilala siya sa pagiging mahigpit, direktong magsalita, at ayaw ng negosyong puro awa pero walang malinaw na plano. "Tinignan ko ang produkto ninyo," sabi ni Isadora. "Maganda ang kwento, pero ang tanong, kaya ba ninyong gawing matibay ang negosyo? Hindi lang nakakaantig ng puso?" Hindi nasaktan si Maristela sa tanong. Sa halip, tumuwid ang likod niya. "Hindi pa po kami perpekto. Kulang kami sa makina, kulang kami sa tao. Minsan late ang delivery dahil ako rin ang nagpuputol ng tela at nagche-check ng quality. Pero malinaw po ang sistema namin sa sahod, sa oras, sa training at sa gastos. Hindi ko po gustong maging charity lang ang Savina Line. Gusto kong maging kumpanyang hindi kailangang manakit ng tao para kumita." Matagal siyang tiningnan ni Isadora. "Maraming nagsasabi niyan." "Opo, kaya hindi ko po kayo hinihingan ngayon ng tiwala. Hinihingan ko po kayo ng pagkakataon ipakita ang records namin." Napangiti ng bahadya si Isadora. "Good answer."
Hindi agad yon naging malaking investment. Ilang buwan pang sinuri ni Isadora ang libro ng Sabina Line, kinausap ang mga manggagawa, tinignan ng kalidad ng tela at sinubukan ng kakayahan nilang tumanggap ng mas malaking order. May mga gabi na halos hindi natutulog si Maristela. Kapag mali ang sukat, inuulit niya. Kapag may reklamo ang customer, siya mismo ang humihingi ng tawad at nag-aayos. Kapag kapos sa pera, inuuna niya ang sahod ng mga kasama kesa sarili niyang pagkain. Stella, hindi ka pwedeng puro trabaho, minsang sabi ni Celestine habang inaabutan siya ng kape sa garahe. Kapag huminto ako, baka bumagsak lahat, sagot ni Maristela. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit may kasama ka na ngayon. Napatingin si Maristela sa paligid. Si Zephaniah ay abala sa borda. Si Amarilis ay kausap ang kliyente sa telepono. Si Bastian ay nag-aayos ng deliveries. Si Cora ay nagtuturo sa 2 bagong trainee. Si Maestra ni Mia ay tahimik na naghahabi sa sulok. Si Leora ay nakayuko sa ledger. Si Juniper naman ay nagsusulat ng bagong article tungkol sa ethical fashion. Hindi na siya nag-iisa. At dahil doon, natuto siyang huminga muli. Lumipas ang mga taon, hindi madali ang pag-angat ng Sabina Line. Sa 3 taon, may malaking kliyenteng hindi nagbayad matapos makuha ang order. Halos maubos ang puhunan nila. Sa 4 na taon, nasunog ang maliit nilang bodega dahil sa lumang kable ng katabing pwesto. Ilang rolyo ng tela ang naabo at may mga order na kailangang ulitin mula simula. Umiyak si Zephaniah sa harap ng mga nasunog na borda. Wala na, sabi nito. Ang dami nating pinaghirapan. Lumapit si Maristela at dinampot ang isang piraso ng tela na bahagyang nasunog ang gilid. Hindi wala. Nasunog ang tela, hindi ang kamay natin. Uulit tayo. Paano kung hindi nakayanin? Kakayanin natin ng sabay-sabay. Sa 5 taon, sa tulong ni Isadora Ke, nakakuha sila ng mas malaking production space sa isang lumang warehouse na inayos para maging maaliwalas, ligtas at makatao para sa manggagawa. Hindi ito tulad ng karaniwang pabrika na mainit at masikip. May malalaking bintana, maayos na bentilasyon, clinic room na pinamamahalaan ni Celestine, maliit na daycare corner para sa mga anak ng empleyado, at training room kung saan nagtuturo si Cora. Pinangalanan nila itong Sabina Line Workshop. Sa araw ng pagbubukas, tahimik na tumayo si Maristela sa harap ng lumang makinang panahi ng kanyang ina na nakalagay sa glass case sa entrance. Ma, may tahanan na ang pangarap natin. Hindi alam ni Maristela na habang lumalawak ang kanyang mundo, unti-unti namang sumisikip ang mundo ng mga Valderrama. Sa Valderrama Holdings, nagsimulang lumitaw ang mga lumang problema. May investors na nagtanong tungkol sa charity fund. May auditors na nakapansin ng hindi tugmang records. May dating empleyado na lumapit kay Juniper matapos mabasa ang mga articles nito tungkol sa institutional abuse at financial manipulation. Si Donatella, na dati ay laging kalmado, nagsimulang madaling magalit sa mga meeting. Find out who is feeding them information, utos niya kay Odilon Ramos. Madam, hindi na ganun kadaling takutin ng mga tao ngayon. May digital copies, may journalists, may independent groups. Tinaliman siya ng tingin ni Donatella. Then bury it deeper. Ngunit may mga kasinungalingan na kahit gaano kalalim ilibing ay umaalingasaw pa rin kapag nabasa ng ulan ng panahon. Si Edric naman ay unti-unting nilalamon ng konsensya. Sa loob ng 10 taon, nagkunwari siyang nakalimot. Nagpakalunod siya sa trabaho, sa meetings, sa travel, sa bagong mga kakilala. Ngunit tuwing nakakakita siyang damit na may burdang alon, tuwing may maririnig siyang pangalang Sabina Line sa business circles, bumabalik ang imahe ni Maristela sa hapag nung gabing pinagtaksilan niya ito. Isang gabi, pumasok si Briseida sa opisina niya, galit na galit. Nakita mo na ba ito? Inihagis nito ang tablet sa mesa. Nasa screen ang isang feature article, Sabina Line Global, the ethical fashion house built by women who refuse to disappear. Sa ilalim noon, malinaw ang larawan ni Maristela. Mas mature na ang mukha, mas matatag ang tindig. Nakasuot ng simpleng puting blazer na may burdang alon sa manggas. Hindi siya mukhang biktima.
Hindi siya mukhang wasak. Mukha siyang babaeng bumuo ng sarili niyang lugar sa mundo. Napatayo si Edric. Maristela! Napangisi si Briseida pero bakas ang takot sa boses. So it's true. Siya ang nasa likod ng Savina Line. Nakakatawa, di ba? Yung babaeng sinasabi ni Mami na unstable, nasa business magazine na mayon. Hindi makapagsalita si Edric. She can destroy us, dagdag ni Briseida. Dahan-dahang tumingin si Edric sa kanya. Maybe we destroyed ourselves first. Don't be dramatic. Hindi ba totoo? Umalis si Briseida nang hindi sumagot. Samantala, sa Savina Line, dumating ang pinakamalaking pagkakataon ng buhay ni Maristela. Inimbitahan siya ni Yasadora Ke sa isang closed meeting kasama ang ilang international buyers mula Singapore, Japan at Europe. Hindi lamang designs ang hinahanap nila, kundi kumpanya na may malinaw na ethical labor standards. Sa meeting na yon, hindi itinago ni Maristela ang pinagdaanan ng Savina Line. We are not perfect, sabi niya sa Ingles na simple ngunit malinaw. We had delayed orders, we had losses, we had to rebuild after a fire. But every woman in our workshop is paid fairly, trained properly, and treated as someone whose life matters beyond production numbers. That is our foundation. Pagkatapos ng presentation, tinanong siya ng isang foreign buyer. Why fashion? After everything you went through, why not choose a quieter life? Saglit na natahimik si Maristela. Pagkatapos ay sumagot siya. Because clothes were the first things my mother and I made together, and because people like us are often judged by what we wear, where we came from, and what others say about us. I wanted to create something that covers the body, yes, but also restores dignity. Pagkatapos ng meeting, nakuha nila ang unang international partnership. Hindi iyon sapat para maging pinakamayaman agad, pero iyon ang nagbukas ng pinto. Sumunod ang export orders, collaborations, training grants, at bagong branches sa Cebu, Davao, Iloilo at Baguio. Si Bastian ay naging operations head. Si Zephaniah ang namuno sa embroidered line na naging signature ng brand. Si Amaryllis ang humawak sa client relations. Si Celestine ang naging welfare director. Si Leora ang chief finance officer. Si Juniper na dati ay natatakot magsulat ng katotohanan, naging head ng advocacy publishing. Si Cora ang tumayong training school director ng Savina Line Academy. Si Maestra Nimia naman ang naging cultural design mentor. Ngunit sa gitna ng pag-anat, hindi nakalimot si Maristela sa kasong matagal niyang inihahanda. Hindi iyon paghihinggil na padalos-dalos. 10 taon niyang pinatibay ang sarili, ang negosyo at ang ebidensya. Si Juniper ay nakipag-usap sa dating mga pasyente ng mental hospital. Si Celestine ay nag-ipon ng testimonya mula sa ilang nurse na noon ay natakot magsalita. Si Leora ay nagbuo ng financial map ng charity fraud. Si Dr. Mireya Estanislao naman ay naghanda ng professional statement tungkol sa maling diagnosis at abuse of psychiatric authority. Si Father Elpidio naman ay tumulong na makahanap ng legal organization para sa iba pang biktima. Isang hapon dumating si Odilon Ramos sa private office ni Maristela. Hindi na siya kasing tikas tulad noon. May edad na, pawisin at halatang hindi mapakali. Maristela, sabi niya, pilit ang ngiti. Or should I say, Miss Navor. Hindi siya pinaupo ni Maristela agad. Tinignan niya lang ito mula sa kabilang dulo ng mesa. Ano ang kailangan mo, Attorney Ramos? Let us be practical. May mga bagay sa nakaraan na mas mabuting manatili sa nakaraan. Para kanino? Para sa lahat. Hindi para sa akin, hindi para kay Mama. Hindi para kina Cora, Juniper at sa ibang taong ikinulong ninyo sa papel at pirma. Napalunok si Odilon. You have a company now, a name, a reputation. Kapag binuksan mo ito, madadamay ka rin sa eskandalo. Mahinang ngumiti si Maristela, ngunit walang saya sa kanyang mata. Noon, takot ako sa salitang iskandalo. Ngayon mas takot ako sa katahimikan na pumapatay ng tao. Inilapag ni Odilon ng envelope sa mesa. Settlement, malaking halaga. Hindi man lang ginalaw ni Maristela ang envelope.
Attorney, sabi niya, malinaw at mababa ang boses. Noon, kinuha ninyo ang boses ko. Ngayon, batas na ang magsasalita para sa akin. Lumabas si Odilon na nanginginig ang kamay. Pagpasok ni Juniper mula sa kabilang pinto, hawak nito ang final draft ng investigative report. Sigurado ka na? Tanong niya. Tinignan ni Maristela ang framed photo ni Aling Savina sa mesa. 10 taon akong naging sigurado. Kinabukasan, lumabas ang report. Hindi ito chismis. Hindi ito emosyonal na paratang. Isa itong mahabang investigative piece na may dokumento, testimonya, medical inconsistencies, financial trails at pangalan ng mga taong sangkot. Kasabay nito, inilabas ng legal group ang formal na reklamo laban kina Donatella Valderrama, Odilon Ramos, Dr. Soren Villacorta at sa dating management ng private mental hospital. Sa parehong linggo, inilathala ng isang international business publication ang listahan ng top 10 richest self-made women in Southeast Asia. Sa ika-7 pwesto, nakasulat ang pangalan Maristela Navor, founder and chairwoman of Savina Line Global. Sa mansyon ng Valderrama, hawak ni Donatella ang dyaryo habang nanginginig ang kanyang daliri. Katabi niya si Briseida na mumutla. Nakatayo si Edric sa may bintana, hindi makatingin sa kanila. Imposible, bulong ni Donatella. Ngunit hindi imposible ang nakasulat. Naroon ang mukha ni Maristela, naroon ang pangalan niya, naroon ang kwentong sinubukan nilang ibaon, ang babaeng ipinadala sa mental hospital ng sariling biyenan at pinagtaksilan ng sariling asawa, ngunit bumangon, nagtayo ng imperyo at nagbalik hindi upang magmakaawa, kundi upang ilantad ang katotohanan. Nabitiwan ni Donatella ang dyaryo. Sa unang pagkakataon, hindi si Maristela ang nanginginig sa loob ng isang bahay na puno ng kasinungalingan. Sila na. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwento ni Maristela, alalahanin natin na ang tunay na panalo ay hindi palaging nasusukat sa yaman, palakpakan o titulo sa dyaryo. Minsan, ang tunay na panalo ay ang araw na kaya mo nang harapin ang mga taong sumira sa iyo nang hindi na nanginginig ang takot ang iyong tinig dahil alam mong hindi ka na hawak ng nakaraan mo. Kinabukasan matapos lumabas ang pangalan ni Maristela Navor sa listahan ng top 10 richest self-made women in Southeast Asia, hindi nagdiwang ng magarbo ang Savina Line Global. Walang mamahaling party, walang malalakas na musika, walang champagne na bumubula sa mamahaling baso. Sa halip, tahimik na nagtipon ang mga empleyado sa malaking courtyard ng Savina Line Workshop. Naandoon sina Zephaniah Cruz, Amarilis Tiongson, Bastian Ocampo, Maestra Nimia, Cora Malubay, Liora Magsalin, Juniper Alcantara, Celestine Daguio at daan-daang kababaihang minsang pumasok sa kumpanya na dala ang takot, gutob, kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng courtyard, nakatayo si Maristela. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas. Simple ang puting damit niya, may bordang alon sa manggas, ang simbolo ng Savina Line. Sa likod niya, nakasabit ang lumang makinang panahi ni Aling Savina sa loob ng glass case, hindi bilang palamuti, kundi bilang paalala kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ko ito narating mag-isa, sabi ni Maristela sa harap ng lahat. Kung pangalan ko ang nabasa nila sa listahan, pangalan nating lahat ang nakatahi sa bawat tagumpay. Ang bawat tahi, bawat puyat, bawat luha, bawat araw na pinili nating huwag sumuko, lahat iyon ang tunay na dahilan kung bakit nakatayo tayo rito ngayon. Tahimik ang paligid, maraming umiiyak, lalo na ang matatandang manggagawa na noon ay tinanggilan na ng ibang pagawaan dahil mabagal na raw sila. Si Zephaniah, na dati ay nanginginig pa ang boses ng unang humingi ng trabaho, ngayoy hawak ang kamay ng anak niyang nakasuot ng school uniform mula sa scholarship ng Savina Line. Si Amarilis, na minsang nawalan ng trabaho dahil lumaban sa pang-aabuso, ngayoy isa ng respetadong client relations director. Si Bastian, na dating delivery rider na inaabot ng ulan sa kalsada, ngayon ay operations head ng buong logistics network.
Ang bawat isa sa kanila ay patunay na hindi nasasayang ang taong binigyan ng pagkakataon. Ngunit habang may liwanag sa Savina Line, nagsisimula naman ang dilim sa mundo ng mga Valderrama. Sa loob ng mansyon, halos hindi makatulog si Donatella. Hindi niya natanggap na ang babaeng minsan niyang tinawag na palengke girl, ang babaeng ipinakulong niya sa ospital, ang babaeng inakala niyang mabubura ng isang pirma at maling diagnosis ay naging pangalang kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ngunit higit sa yaman ni Maristela, ang mas kinakatakutan ni Donatella ay ang kasong unti-unti nang bumabalot sa pamilya nila. Dumating ang subpina sa mansyon isang maulang umaga. Hawak iyon ni Primina, ang matandang kasambahay na dati ay sumusunod lamang sa utos ni Donatella. Nanginginig ang kamay ni Primina habang iniaabot ang ombre. "Madam," mahinang sabi nito, "galing po sa korte." Sinunggaban iyon ni Donatella. Nang nabasa niya ang laman, nanigas ang kanyang mukha. Formal nang iniimbestigahan ang illegal confinement, falsification of medical documents, financial fraud sa charity foundation at conspiracy to commit psychological abuse. Kasama sa mga pangalan sina Donatella Valderrama, Odelon Ramos, Dr. Soren Villacorta at ilang opisyal ng private mental hospital. "Hindi mangyayari ito," bulong ni Donatella. "Hindi nila ako kayang pabagsakin." Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang sapat na pera para bilhin ang lahat. Wala nang sapat na koneksyon para patahimikin ang lahat. Ang mga taong dating takot ay may proteksyon na. Ang mga dokumentong dating nakatago ay may digital copies na. Ang mga boses na dating kinulong sa puting pasilyo ng ospital ay handa nang magsalita. Sa unang court hearing, napuno ang maliit na silid ng korte. Naroon ang media, ngunit hindi sila pinayagan ni Maristela na gawing palabas ang kanyang sugat. Naroon ang legal team na kinuha niya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa iba pang biktima. Naroon si Dr. Mireya Estanislao, dala ang kanyang independent evaluation. Naroon si Celestine, dala ang kopya ng mga nurses' notes. Naroon si Juniper, dala ang testimonya ng dating staff at pasyente. Naroon si Leora, hawak ang malalaking folder ng financial records. Naroon si Cora, nakaupo ng tuwid, hindi na bilang pasyenteng pinatahimik kundi bilang dating guro na muling natutong magsalita para sa sarili. Nang pumasok si Donatella sa korte, marami pa rin ang napalingon. May natitira pa ring bakas ng dating karangyaan sa kanyang itsura, maayos na buhok, mamahaling bag, perla sa leeg. Ngulit hindi na niya madala ang dating kapangyarihan. Sa tabi niya si Odelon Ramos, halatang pagod at namumutla. Si Dr. Soren Villacorta naman ay tahimik, pilit itinatago ang kaba sa likod ng seryosong mukha. At sa likod nila, naroon si Edric. Hindi siya akusado sa lahat ng kaso, ngunit tinawag siya bilang mahalagang testigo. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang manahimik. Pinili niyang paniwalaan ang maginhawang kasinungalingan kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Ngunit ngayong nakaupo siya sa korte, nakita niya si Maristela sa kabilang panig. Hindi galit na galit, hindi naghihimutok, hindi nagmamakaawa. Tahimik siya, matatag, parang dagat pagkatapos ng bagyo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, si Edric ang unang umiwas. Sa unang bahagi ng pagdihinig, isa-isang inilatag ang ebidensya. Ipinakita ang pagkakaiba ng official psychiatric report ni Dr. Soren at ng araw-araw na tala ng mga nurses. Sa tala ni Celestine at ng ilang kasamahan niya, malinaw na si Maristela ay coherent, cooperative at walang indikasyon na panganib sa sarili o sa iba. Ngunit sa report ni Dr. Soren, paulit-ulit siyang inilarawang bilang paranoid, delusional, at unfit to make decisions. Bakit po magkaiba ang report ninyo sa obserbasyon ng nursing staff? Tanong ng abogado ni Maristela kay Dr. Soren. Naglinis ito ng lalamunan. Clinical judgment differs. Clinical judgment o bayad na opinyon? Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Pinalo ng hukom ang gavel upang patahimikin ang lahat. Sunod na tumistigo si Celestine.
Sa umpisa, nanginginig ang kamay niya habang hawak ang microphone. Hindi madali para sa kanya ang aminin na matagal siyang nanahimik dahil sa takot. Ngunit nang makita niya si Maristela na bahabyang tumanog sa kanya, lumakas ang loob niya. Hindi po baliw si Maristela. Takot siya, oo. Nasaktan, oo. Pero malinaw ang isip niya. Ang mali ay ang sistemang ginamit para ikulong siya. Pagkatapos ay tumistigo si Cora Malubay. Dati siyang guro, kaya nang magsalita siya, malinaw at buo ang bawat pangungusap. Akala ko po noon, wala nang makakarinig sa amin. Sa ospital na iyon, kapag mahirap ka o matanda ka, sapat na ang pirma ng pamilya para mawala ang boses mo. Pero si Maristela ang unang nagpaalala sa amin na hindi porke nakasuot kami ng hospital gown ay wala na kaming karapatan. Sa sulok ng korte, napayuko si Donatella. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil bawat salita ay parang pako sa kabaong ng dating kapangyarihan. Pinakamabigat ang naging testimonya ni Leora. Isa-isang ipinakita ang financial trail mula sa Valderrama Family Charity Fund. Lumabas na ginamit ang pangalan ni Maristela bilang authorized signatory sa ilang transaksyon kahit malinaw sa travel at residence records na wala siya sa mga lugar kung saan nangyari ang withdrawals. May pirmang ginaya, may perang ililipat sa shell companies na may koneksyon kay Odilon at sa ilang kasosyo ng Valderrama Holdings. Ang charity na dapat sana'y tutulong sa kababaihan ay ginamit na taguan ng pera. Nang tinawag si Edric, bumigat ang hangin sa silid. Tumayo siya, lumakad patungo sa witness stand at nanumpa. Sa unang tanong pa lang, halatang hirap siyang huminga. Mr. Valderrama, tanong ng abogado, noong nagsabi ni Maristela Navar na may ginamit na pekeng dokumento sa kanyang pangalan, ano ang ginawa ninyo? Matagal siyang natahimik. Wala, sagot niya sa wakas. Naniwala po ba kayo sa kanya? Napapikit si Edric. Hindi. Pinili kong paniwalaan ng ina ko. May dahilan po ba kayong isiping nagsisinungaling si Maristela? Wala siyang maisagot agad. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, natakot lang ako. At noong sinabi ninyong nagpakasal ako sa may sira sa ulo, alam ba ninyong maririnig iyon ng mga taong paligid? Nabasag ang boses ni Edric. Oo. Tumingin siya kay Maristela. Sa pagkakataong iyon, hindi siya umiwas. Ginawa ko iyon dahil duwag ako, sabi niya, kahit hindi iyon ang tanong. Dahil mas madali para sa ikinatawagin siyang baliw, kaysa tanggapin na ang pamilya ko ang may kasalanan. Hindi ko siya pinrotektahan, hindi ko siya pinakinggan, at kahit anong mangyari sa akin pagkatapos nito, alam kong may parte ng buhay niya na hindi na maibabalik dahil sa katahimikan ko. Walang ekspresyon ng mukha ni Maristela, ngunit sa ilalim ng mesa ay marahang hinawakan ni Leora ang kamay niya. Hindi na ito para pigilan siya, para ipaalalang hindi na siya mag-isa. Pagkatapos ng hearing, sa hallway ng korte, lumapit si Edric kay Maristela. Agad na humarang si Bastian, ngunit itinaas ni Maristela ang kamay. Sandali lang, sabi niya. Tumigil si Bastian, ngunit manatili sa malapit. Si Edric ay mukhang lalaking 10 taong tanda sa huling alaala ni Maristela. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang lalaking kayang magtago sa likod ng apelyido. Stella, simula niya, ngunit agad siyang natigil na parabang wala na siyang karapatang gamitin ang dating palayaw nito. Maristela, patawad. Tahimik siyang tiningnan ni Maristela. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon, sabi ni Edric. Hindi ko rin hinihinging bumalik ka sa akin. Alam kong wala na akong karapatan. Gusto ko lang sabihin na totoo ang sinabi ko sa loob. Duwag ako. At kung may isang bagay akong pagsisisihan hanggang mamatay ako, iyon na yung araw na hinayaan kitang isakay sa van habang umiiyak ang nanay ko sa gate. Nang marinig ang pagbanggit sa kanyang ina, bahagyang nanginginig ang labi ni Maristela. Ngunit hindi siya bumagsak. Hindi na tulad ng dati. Minahal kita noon, Edric, sabi niyang mahinang. Kaya mas masakit na ikaw ang unang naniwala sa kasinungalingan nila. Tumulo ang luha ni Edric. Alam ko, pinapatawad kita, Edric,
sabi ni Maristela, at sa unang pagkakataon ay napatingin si Edric na parang hindi makapaniwala. Ngulit nagpatuloy siya. Pero ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik. Hindi ibig sabihin nun ay bubuksan ko ulit ang tintong, halos ikinamatay ko. Ang sugat na gumaling ay hindi dahilan para hayaang saktan muli. Tumanggo si Edric, umiiyak, ngunit hindi na lumalapit. Salamat, bulong niya. Hindi ko ginawa iyon para sa'yo, sagot ni Maristela. Ginawa ko iyon para sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan ng paglilitis, hindi naging mabilis, hindi naging madali, at hindi naging perpekto. May mga pagkakataong sinubukan ng kampo ni Donatella na baliktarin ang kwento. May mga araw na pagod si Maristela ng paulit-ulit na pagharap sa detalye ng pinakamasakit na yugto ng buhay niya. Ngunit sa bawat hearing, may bagong testigong lumalabas. May dating nurse na umaming pinapapirma sila sa mga reports na hindi tugma sa totoong nangyayari. May dating accountant ng Valderrama Holdings na nagpatunay sa shell companies. May dating driver na sabing inutusan siyang dalhin si Maristela sa ospital kahit narinig niyang nagmamakaawa ito na tawagan ng ina nito. Sa huli, inilabas ang hatol. Si Donatella Valderrama ay napatunayang guilty sa conspiracy, falsification, at illegal confinement-related charges. Hindi man ganoon kahaba ang parusa gaya ng inaasahan ng iba, sapat itong magtanggal sa kanya ng kalayaan at impluensyang inakala niyang habang buhay niyang hawak. Si Odilon Ramos ay nadisbar at nahatulan din sa falsification at obstruction. Si Dr. Soren Villacorta ay nawala ng lisensya at naharap sa kasong kriminal at administrati. Ang private mental hospital ay ipinasara matapos ang malawakang audit at ang ilan sa management nito ay kinasuhan. Si Briseida naman, matapos umaming may alam siya sa ilang bahagi ng pagtatakip, ay napilitang magbayad ng civil damages at nawala sa kanya ang posisyon sa natitirang negosyo ng pamilya. Nang marinig ni Donatella ang hatol, hindi siya umiyak. Tumingin siya kay Maristela na puno pa rin ng galit na parang siya pa rin ang biktima. Ngunit hindi na natinag si Maristela. Sa loob ng maraming taon, hinintay niya ang araw na iyon. At nang dumating, hindi pala galak ang naramdaman niya, kundi katahimikan. Isang malalim, mabigat, ngunit malayang katahimikan. Pagkalipas ng isang taon, binuksan ang Sabina Line Foundation Center sa mismong lupang dating kinatatayuan ng lumang garahe ni Cora. Malaki na ang gusali ngayon, ngunit may isang bahagi roon na sadyang iniwan ni Maristela na may lumang pader at kahoy mula sa dating garahe. Sa tabi nito, nakasulat, "Dito nagsimula ang mga taong hindi pumayag na manatiling wasak." Sa Sabina Foundation may libreng training sa pananahi, design, bookkeeping at small business management. May legal assistance desk para sa mga kababaihang inaabuso. May counseling room na pinamamahalaan ni Celestine at ng mga lisensyadong therapists. May daycare para sa anak ng mga trainee. Si Cora ang naging school director. Si Zefania ang nagtuturo ng embroidery at product design. Si Amarillos ang namahala sa scholarship at placement program. Si Bastian ang bumuo ng community delivery network para sa maliliit na producer. Si Liora ang nag-set up ng transparent funding system. Si Juniper naman ang nagtatag ng advocacy publishing arm na naglalabas ng mga kwento ng pagbangon hindi para pagkakitaan ng sakit, kundi para bigyan ng boses ang matagal nang pinatahimik. Sa araw ng pagbubukas, naglakad si Maristela sa bawat silid. Sa sewing room, may mga batang ina na natututong gumupit ng tela. Sa legal room, may matandang babaeng umiiyak habang unang beses na nakikipag-usap sa abogado tungkol sa lupang inagaw ng kamag-anak. Sa counseling room, may dalagang tahimik na nakahawak sa tasa ng tubig, sinusubukang magtiwala muli. Sa bawat mukha, nakita ni Maristela ang iba't ibang bersyon ng sarili niya noon. Lumapit si Maestra Nina, dala ang isang shawl na espesyal niyang hinabi.
Para sa'yo, sabi nito. Maestra, sobra na po ito. Hindi sobra ang pasasalamat sa taong nagpaalala sa amin na may halaga pa ang kamay namin. Isinuot ni Maestra Nimia ang shawl sa balikat ni Maristela. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maristela ang bigat at init ng lahat ng taong kasama niyang bumangon. Ilang taon pa ang lumipas. Mas lalo pang lumawak ang Savina Line Global, ngunit pinili ni Maristela na manatiling simple ang sariling buhay. May bahay siya, oo, ngunit hindi mansyon na puno ng lamig. Ang bahay niya ay may hardin, may maliit na sewing room at may mga litrato ng mga taong naging pamilya niya. Sa gitna ng sala, nakalagay ang larawan ni Aling Savina at Mang Daksiano. Isang umaga, bumalik si Maristela sa San Isidro del Mar. Hindi na siya ang dalagang nagtitinda ng kakanin sa palengke, ngunit hindi rin niya kinalimutan ang amoy ng dagat, ang ingay ng bangka, at ang kalsadang minsang dinaanan niya pauwi habang dala ang bayong. Kasama niya sina Liora, Celestine, Juniper, Cora, Zefania, Amarilius, Bastian at Maestra Nimia. Kasama rin ang ilang eskolar ng Savina Foundation, mga batang babae na minsang muntik nang tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap. Sa lupang dating kinatatayuan ng maliit nilang bahay, ipinatayo ni Maristela ang Savina Women's Village. Hindi ito marangyang resort. Isa itong community center na may training rooms, maliit na clinic, livelihood space, library, at dormitory para sa mga babaeng galing sa malalayong bayan na gustong matuto at magsimula muli. Sa harap nito, may simpleng rebulto ng isang mananahing babae na nakaupo sa lumang makina. Sa ilalim, nakaukit ang pangalan, Savina Navor. Bago ang pagbubukas, pumunta muna si Maristela sa puntod ng kanyang ina. Dala niya ang sariwang bulaklak at isang maliit na piraso ng tela na may burdang alon. Lumuhod siya sa harap ng puntod, hinawakan ang malamig na bato at ngumiti ng may luha sa mata. Ma, sabi niya, nagawa natin. Hindi nagawa ko. Dahil para kay Maristela, sa bawat tagumpay niya, naroon ang kamay ng inang nagturo sa kanya manahi, magtiis, magmahal at tumayo ng hindi ginagaya ang kalupitan ng mundo. Maya-maya, lumapit si Juniper at iniabot sa kanya ang isang sobre. Galing kay Edric, sabi nito, ipinadaan sa opisina, hindi ko binuksan. Tinanggap ni Maristela ang sobre. Matagal niyang tinitigan bago binuksan. Maikli lang ang liham. Maristela, hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Ibinenta ko ang natitirang personal na assets na naiwan sa akin at inilagay ang malaking bahagi sa compensation fund para sa ibang biktima ng ospital at charity fraud. Hindi nito mababago ang nakaraan, hindi nito maibabalik ang mama mo, pero ito ang huling bagay na kaya kong gawin nang hindi hinihingi ang kapalit. Sana manatili kang malaya. Edric. Tinupi ni Maristela ang liham. Wala nang galit na sumiklab sa dibdib niya. Wala na ring lumang pag-ibig na bumalik. Ang naroon na lamang ay kapayapaan galing sa taong tuluyan ng nakatawid. Tapos na, mahinang sabi niya. Lumapit si Liora. Ayos ka lang? Tumanggo si Maristela. Oo, sa wakas, oo. Sa pagbubukas ng Savina Women's Village, nagsalita si Maristela sa harap ng mga tagabayan, empleyado, eskolar at mga babaeng unang papasok sa programa. Ang dating palengke girl, ang dating manuglang na pinahiya, ang dating asawang tinawag na baliw, ang dating babaeng ikinunong sa maling diagnosis ay nakatayo mayon sa mismong bayan na pinanggalingan niya. Maraming taon ang ninakaw sa akin. Sabi niya, may mga taong ginamit ng yaman, apelido at impluensya para gawing kasiningalingan ng buhay ko. Pero may natutunan ako. Pwedeng may magnakaw ng oras pero hindi nila kailangang manakaw ang kinabukasan. Pwedeng may sumira sa pangalan mo pero hindi nila kailangang sirain kung sino ka. At pwedeng minsan kang itapon pero hindi ibig sabihin
Dun ka na matatapos. Tahimik ang lahat, nakikinig. Ang lugar na ito ay para sa mga babaeng sinabihang wala na silang halaga, para sa mga inang iniwan, para sa mga anak na pinatahimik, para sa mga matatandang kinalimutan, para sa mga taong kailangang magsimula muli kahit nanginginig pa ang kamay. Dito, hindi namin kayo tatanungin kung gaano kayo nawasak. Tatanungin namin kung paano namin kayong matutulungang bumangon. Nagpalakpakan ng mga tao, ngulit sa gitna ng ingay, ang narinig ni Maristela sa kanyang puso ay ang mahina at pamilyar na tunog ng lumang makinang panahi ng kanyang ina. Kinagabihan, matapos ang programa, mag-isa siyang naglakad papunta sa tabing dagat. Ang buwan ay nakasabit sa madilim na langit at ang alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin. Dito minsan sinabi ni Edric na ang San Isidro ang pahinga niya. Dito minsan nangarap si Maristela ng maliit na patahian. Ngayon, hindi na siya naghihintay na may magligtas sa kanya. Hindi na niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong hindi marunong magmahal ng walang kontrol. Hinawakan niya ang shawl ni Aling Savina na matagal na niyang iniingatan. Lumang-luma na ito, ngunit maingat niyang ipinarestore sa mga artisan ng Savina Line. Inilapat niya iyon sa balikat, tumingin sa dagat at pumikit. Sa isip niya, nakita niya ang batang Maristela na nagbabalot ng suman bago pumasok sa eskwela. Nakita niya ang dalagang tumutulong sa lalaking nasiraan ng sasakyan. Nakita niya ang asawang nakatayo sa gitna ng ingranding hapunan habang tinatawang na baliw. Nakita niya ang babaeng nakakulong sa puting silid ng ospital. Nakita niya ang manggagawa na nagsisimula sa lumang garahe. At nakita niya ang babaeng naroon ngayon. Hindi perpekto, hindi walang sugat, ngunit buo. Ma, hindi nila ako nasira. Natagpuan ko ang sarili ko. Huminga siya ng malalim. Sa likod niya, mula sa Savina Women's Village, narinig ang tawanan ng mga batang scholar at ang boses ni Cora na nagtatawag para sa hapunan. Naroon sina Liora, Celestine, Juniper, Zephania, Amarilis, Bastian at Maestra Nimia. Mga taong hindi niya kadugo, ngunit naging pamilya sa panahong akala niya ay wala na siyang tahanan. At doon nagtapos ang kwento ni Maristela Navor, hindi bilang babaeng yumaman lamang, kundi bilang babaeng minsang tinangkang burahin ng kasinungalingan, ngulit bumalik dala ang katotohanan. Hindi siya naging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan para mangyurak. Ginamit niya ito para magbukas ng pinto. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ni Maristela ay hindi ang mapasama sa listahan ng pinakamayayamang babae. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang maging dahilan kung bakit ang mga tulad niyang minsang itinapon ay natutong maniwala na posible pa palang magsimula muli at sa pagkakataong iyon, hindi na sila mag-iisa.